So ito pala yung oldest Jollibee sa California. Nice, nice to be here. Ganda, maliwalas, malalaki rin yung size ng manok, hindi katulad nung nababalita sa Pilipinas na lumiit na raw. Confirm, guys, hindi scam, ang laki. Ayan, with the palabo. Alright! Hello vlogs, welcome to my guys. Ulit tayo, All For You TV channel. Magandang araw sa lahat. Okay? Today's video, very special. Kasi unang-una, nasa Jollibee kami. Jollibee, Delhi, California. And Delhi City. Special guest ko ngayon. Nako, kinakabahan ako. Ako kinakabahan. Oo, ang nag-iisang Miss D ng cruise ship. Ladies and gentlemen, Miss Diane. 60%. Babanggitin ko ba yung apelyido? Bali, ikaw na lang magpakilala. So, may 5 question po tayo for today as usual. At iisa-isahin natin kung ano yung pwede nating hi there, yan. Kung anong pwede nating anong tawag doon? Mahimay sa storya ng talambuhay ni Miss D, aka Miss D. Okay? So, habang kumakain, habang nagmumukbang po, yan po ang pinaka-paborito niyang part ng buhay. Ayan. Punta na tayo sa first question natin. Miss D, ba't ka ba tinawag na Miss D? Sino ba si Miss D? Can you tell something about yourself? Meron pang isang Miss D talaga ulit na, diba? Miss Diane. So, paano ba nagkamag doon sa word na? So, pakilala ka sa kanila. Sino ba si Miss D? Taga saan? Anong favorite color? Ganyan. My name is Diane. Sabi lang kung Diane Real. Ako naman kagabi, ayaw sabihin lang din. Real. Yayamanin, di ba? Real ba o real? Real. Okay. So, taga saan ka din? Okay lang. Ako ay isang taga Valenzuela City. Ito sa mga taga Valenzuela. At isang a barista turned into a bartender. Nice, ha? Sa isang kanilang cruise ship sa mundo nga. Alam nyo ano to, camera shy po to, ha? Partida. Di tuloy ako makakain. Pero gusto niya, lumalamon kami habang nag-i-interview. Yeah. So, sa second question tayo, currently, ano bang pinagkakaabalahan ng isang Miss D? Tinawag siyang Miss D kasi nga, maraming Diane. So, para medyo madali mo siyang ma-identify, no? So, pero currently, bartender ka? Working ako sa isang sikat cruise ship. Reputable cruise ship, no? So, yun na. Ay, yun lang ba ang pinakalibangan mo? Baka mayroon pang iba. Ano ba ang hilig mo maliban sa pagtitimpla ng alak? Aside from being a bartender, siyempre sa tagal natin magkapag-tagal, mga siguro more than 5 years na tayo. Although binawasan po. Mahina sa mat kasi kapatid ka naman. Siyempre minus the pandemic. Ano rin ako, small business owner ng isang neighborhood coffee shop. So while you're working sa Pilipinas, yun yung pinakakadalan? Small coffee shop. Sa neighborhood coffee shop. Okay. Kamusta naman yung pagkain dito ng Jollibee sa California compared to the Philippines? Oo. Yung mga gusto mag-shoutout dyan, ha. So, sabi ni Boss Art, yung aming tour guide dito, is 39 years na kasi siya rito. So, ito pala yung oldest Jollibee sa California. Nice, nice to be here. Ganda, maliwalas, malalaki. Malalaki rin yung size ng manok, hindi katulad nung nababalita sa Pilipinas na lumiit na raw. Confirm, guys. Hindi scam, ang laki. Ayan, with the palabo. Ayan. Okay, Miss D, medyo sensitive yung next question ko. Ready ka na ba? Kinakabahan ka na ba? So, after naming manood ng Hello, Love Again, ayan. So, parang nakaka-relate yung question ko, no? So, sana hindi kayo maiyak. So, any plan anong tawag dito? Any plan na mag-expand ka since running how many years na yung ating kaperian? 2 years. 2 years na, no? And still going strong, right? So, para dun sa mga coffee lovers, so yun may expertise dun sa
pagmamahal sa kape. So, bisitahin nyo si Miss D sa saan lugar na to? Caperial sa Phoenix, Malanday, Valenzuela. Ayan. It's along MacArthur Road. Okay. So, pero hindi yung tanong ko ano, is it challenging kasi babae ka, nagsimula ka, so how it all started, no, including the challenges? Meron ka bang short trip regarding to that? Yung ano ka nagsimula, at ito ka na ngayon? Actually, pagiging OFW, talaga naman siya. Kasi, Lalo na sa Lalo na babae. sa pagiging babae. Okay. Kasi, unang-una, mahirap malayo sa pamilya. So, alam naman natin na kapag manahirap ka sa pamilya natin, unang-unang challenge. Pangalawa, especially if you have children back home. Eh, di ba, the number one reason naman kung bakit naman tayo nasa ibang bansa is it's because of money. Yeah. Because we earn more than what we could earn back home. So, ang huling question natin at mauubos na yung kanyang manok at hihirit pa raw siya ng isa is para doon sa mga aspiring, no? Especially sa mga babae na newly graduate, you know, walang experience or dreaming of seeing the world for free, yun yung lagi nila sinasabi, or coming to a promised land like ni Boss Art. Kaway tayo, Boss Art. Ayan, si Boss Art, 39 years in California. So, ayan, bigyan mo natin ng pagkakataon si Diana magbigay ng inspiring message doon sa mga viewers natin. Doon sa mga aspiring OFW or sa mga, lalo sa mga fresh graduates, okay na nakapagtapos sila ng pag-aaral. But it's not necessarily naman na you have to finish your college. Yeah. I mean, not everybody finish college na nasa Bartuay or nasa OFW. But as long as you have na may sipag at syaga ka talaga. Actually, yun talaga yung formula. May guts ka, no? Yun. Kailangan mo na lakas ng loob. Kasi sobrang lungkot. Alam mo kasi, Mingy, sa mga Pilipino talaga, ang kultura talaga, pag hindi tayo ready, we don't say yes. Ganyan tayo eh, no? Gusto na, takot tayo sa gano'n na... Madali tayo mag-adapt. Kasi madali tayo mag-adapt, kaya alam namin kung kaya namin yan. Not because in-accept mo yan kasi opportunity na hindi, kasi alam namin kaya namin yan. I think that's the point. Yung point nandun, yun yung sinasabi ni Mr. na kung hindi ka nakapagtapos, hindi yung wag ka magtapos. Kung hindi ka man nakapagtapos, it doesn't end there. It doesn't stop your dream. Yes, so go ahead. Babae na nagsasabi. So, much better of course if you finish it. Kasi mas maraming opportunity na mag-open. exactly. But if not, don't lose hope kasi mas marami pa rin naman opportunity as long as marami kang masipag ka. Saka yung opportunity, it only knocks once, you have to grab it. Okay. So kailangan malakas yung loob. At saka Pilipino, alam naman natin, no, ganyan tayo, no. Sipag at syaga, saka laging may determination. So, well, salamat sa maiging oras. Aba, bihira to, kumakain, ini-interview ko. Mahirap tong kausap, pagka kumakain. Wala, dapat nakapokus. O, baka may gusto kang sabihin sa mga viewers ko, ano, Missy. Palike and share yung page namin, Caperial. It's K-A-P-E-R-E-A-L, Caperial. By the way, yung mga interviews o yung mga vlogs ko na edited sa ibang social media, you can watch the full video in my YouTube channel, All For You TV. Salamat po sa inyong lahat. Have a good day. God bless po. Thank you! Bye.